a court agreement to a court settlement. So I think close din sa 12. 12 na po yung nag-avail ng assistance. Doon po sa assistance na pag-agrihan, meron pong binigay ng financial assistance amounting to 36,600 plus para po magkaroon po ng enough time and ample time po doon sa mga nag-avail na yon for them to prepare. Meron pong binigay na additional na I think 6 months po for them to vacate yung property. So ganun po yung naging estado, and we're hoping na meron pa pong mag-avail ng mga assistance na ibinibigay. I think, bukod po doon sa court, I think meron din po mga nag-volunteer na rin naman po na tumanggap kahit po wala pong kaso. So meron pong lumapit po sa amin para po i-avail na lamang po yung financial assistance. So, kung ano man po yun, siyempre, napag-uusapan naman po yun between yung doon po sa may-ari po ng structure saka yun doon sa representative po natin. So, we're hoping mas maayos, mas ano po, actually po, parang just to clarify din naman po, ito naman po ay voluntary. Hindi naman po ito ay yung tinatawag po natin ang pilwersa o whatever po. Willing, ano po ito, kumbaga nung magpirmahan naman po, voluntary. So, willing naman po yung tatanggap. At syempre kami po yung tumutulong. Nagkasundo naman po kami doon sa naging settlement agreement po. So we're hoping mas marami pa po ang mag-avail or mas maging mga, sabi nga po ni Mayor, mas maging bukas po. Kami naman po, open naman po yung aming tanggapan para naman po dun sa mga suggestion o yung mga pwede po nating mapag-usapan na makakatulong. Ika nga po, it's a win-win solution. Hindi naman po yan one way. Parang it's always one way or another. Parang ano po yan, give and take. Alam ko po, medyo, siyempre, kung ako man po malalagay sa inyo, talaga po, mabigat po ang pero ito po kasi yung reality. So, yun po. Magandang umaga po. Mas kilala niyo si Jasper. Nahihiyang magsalita sa inyo. Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa ating butihing mayor sa pag-ibita sa amin para po makaharap kayo. Kasama po si Kapitan Ravel, si Metong. Ang lingid po sa kaalaman ng lahat, pag-upo po ni Mayor, tinatawag po kami. Ang sinabi lang po sa amin, alam namin yung sitwasyon. Meron kayong lupa, meron kayong constituent. Isa lang po yung bumawa sa utak ko, sabi niya, okay lang naman yan, karapatan ninyo yan, pero sana ilagay nyo rin sa isip na magtulungan tayo. So ibinili agad kayo sa atin ni Mayor, kasama ko si Kapitan Rafi. Kaya naman o, yung mga engineer namin, nagtitigang pumapasok sa inyo, nakikipag-usap sa inyo, at magandang venue po ito na please, nandito na kayo lahat. Hindi yung magpapahay-bahay ko sa engineer. Okay? Now, ganito po yung sitwasyon. Kami po yung may-ari ng lupa kasama yung kabinet ng Posadas. Hindi na po amin yung lupa po. Brittany at Posadas po yung may-ari ng lupa. Now, kami po mga engineer po kami. So, magpitsaga po kami, kausapin kayo araw-araw hanggang makahanap ng solusyon. Common ground.
Iba-iba ho ang inyong karanasan, iba-iba inyong ibig. Baka may gusto umuwi ng probinsya, may gusto lumipat lang. So nandyan ho yung mga engineer namin. Ano po? Kaya lang siguro sa isip din namin, bilang isang kumpanya, meron din ho kasi kaming legal department. So yung legal department to, trabaho naman talaga yung mag-file ng kaso. But ang gagarantin ho namin sa inyo, kahit ongoing ang kaso, hindi naman na mawawala yung pag-uusap. Okay? Hindi limitin ho sa kaalaman ninyo na yung LGU po natin, continuously nakikipag-coordinate po sa mga engineer namin, nag-preference po sila. Ano ba mga pwedeng gawin? Bukod sa mga ginagawa na ho namin ngayon, na nakikipag-negotiate, o ano ba mga itutulong, ang konting diferensya, pag-usapan na lang. Of course, yung filing ng kaso, tapos nagkaroon naman ng amicable settlement. Bukod doon, nag-iisipan rin ng ibang paraan para masolusyonan yung problema. Hindi naman ho tumitigil ang LGU at ho kami. Nagko-coordinate si Manuel, mga engineer namin, lupa, ganito, ganyan. Basta patuloy lang ho kami. Kasi may problema na ho tayo. No? Ang sa amin na ho ganito, huwag niyo kami ituloy sa away. Lalo na yung mga engineer namin. And sa kwento naman nung nasa akin ni Engineer Jasper, Engineer ni Kerwin, mukha naman nung nakakaikot sila ng safe sa lugar. So for that po, maraming salamat po. Kami po ay nandito para solusyonan yung problema. But ang ayaw ko lang nangangakaw. Mahirap po mangako. Hindi ho lang lahat ng tanong ngayon masasagot. Hindi naman sa amin. But maganda ho may pagsisimulan. So yung maririnig ho namin, maaaring hindi ho siya masagot agad. At least nag-no-no to kami para at least sa pag-iisip ng solusyon, may take in consideration po yung naririnig namin. Ano po? So yun lang po. Maraming salamat po muli sa Zone 3 and Zone 4, kay Ma'am Weng, lalo na kay Mayor, kay Kaprapi, and kay Consimenta. Maraming salamat po. Ma'am Shena po yun, Engineer Momar. Ma'am Shena. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga representative mula po sa Brittany. Ayan, so, okay po. So ngayon po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng pinuno po ng tanggapan ng Urban Pro Affairs Office, si Ma'am Shena Hernandez. Thank you, Ma'am Wen. So, pagdating po sa ating mahal na puno ng SOT, Mayor Rafi Sevilla and Consimetong, sa mga officers ng Zone 3, Zone 4, sa ating mga kasama mula sa Brittany, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Walang pinapay. Yun ang naririnig ko. Di ba, kamusta po kayo with the situation? Sige po. Hindi ba nakakaramdam ng parang balisa na malapit na kami mawala? Ganun ba? Okay, so nakakaramdam po kayo noon. Ang tanong, meron na po ba tayo sa sitwasyon nyo? Alam po natin, anytime soon, nabanggit ni Engineer Patrick, nag-file ng case, anytime soon, pwede tayo may lumabas ng court order, aalis tayo. Pero ano po ang ating ginagawa? Dapat meron tayong mga hakbangin. Tama? Dapat meron tayong mga hakbangin patungo doon kasi alam natin na soon darating ito. Ang aming pong tanggapan, nakikipag-ugnayan naman. In fact, nagkaroon kami ng meeting with the officers of Zone 3 and Zone 4. Hindi ko lang matandaan kung dito sila. Ilan na nakipag-usap, kaharap ko si Engineer Jasper. Napag-usapan na po itong sitwasyon na to. At nabanggit na rin po namin na patuloy kaming tutulong and advice sa kanong aspeto. Una, sinabi po namin na kailangan patatagin ninyo ang inyong savings program. Pag-iimpok. Bakit? Kasi po, sa pag-iimpok ninyo, pag may sarili kayong pondo at may makita tayong lupa na pwede nyo mabili, mabilis, malalak natin yung negotiation. Ganun pa man, ang sagot po sa amin ng mga officers,
Ma'am, nag-stop po kami kasi po nung nag-pandemic. Hindi na po kami nagtuloy. Yun ang sagot. So, ganun pa man, hindi pa ituloy. Pwede tayong magtuloy. Kasi, nabanggit ni Engineer Patrick kanina, ilan pa lamang ang napafailan out of 1,000. Diba po? So, hindi pa huli ang lahat. Iniinganyo po namin kayo, ituloy nyo ang inyong programang Panginoon po. Malaking bagay po yan. Marami sa aming communities na handle, dahil sa kanilang info, nakabili po sila ng lupa na pwede nilang tirahan at lipatan. Hindi na kailangan dumating pa yung ganitong sitwasyon. Pangalawa, kailangan po tulungan nyo kaming maghanap ng lupa na pwede nyo mabili. Kasi kung unas, kayo ang ito. Di ba po? So mas gusto namin, alam nyo kung saan kayo lilipat, nais nyo yung lupang gusto nyo bilihin. Hindi yung, ay, dyan lang naman kasi kami nilagay ng upaw. Sila may gusto niyan. Di ba po? Kayo ang titira doon. Mas nais namin, tuwang namin kayo sa paghahanap ng lupa. Saan kami pumapasok doon? Pumapasok po kami sa negotiation. Nakikipag-ugnayan sa landowner. Tinitingnan kung ang lupa ba ay pwede sa proyektong kabahay at palupa. Hindi po kasi lahat ng lupang available pwede. Chine-check po yan. Para pag pumasok tayo sa proyekto, check tayo. Ganun po, may proseso. Yun po yung sinasabi namin. May proseso. Pero ang tanong, tayo po ba ay gumagawa? So ito po, nabanggit ko po yung mga programa patungkol dito. Inaasahan ko po na mas magiging aktibo kayo. Katulad ng sinabi ni Engineer Noor kanina, anong sabi niya? Bukas sa suhestyon. So dahil bukas po sila sa suhestyon, baka pwedeng habang sabay. Habang umaandar yung pag-file ng case na alam naman natin darating talaga yon, yung court order, either nakabili na tayo ng property, diba? Hindi wala na tayo agam-agam. Kasi alam natin anytime soon, uy, mabibili na yung lupa, pwede na lagyan ng mga programang pabahay doon. Kasi marami naman pong programa, lalo ng national government, na nakikipag-tie up with the local government for the implementation of the project. So maraming sources, maraming tutulong. Kailangan lang po, maramdaman din namin kayo. Kasi po kami, andito kami. Binibigay po namin ang buong kamay namin, puso namin, dedikasyon namin sa inyo, tulungan niyo rin po kami. Kasi hindi rin po kami magiging maligaya kung malalaman namin meron, madi-displace na kami. Totoo po yun. Wala pong ni sino man na nandito sa harap, and even po silang implementor, hindi po maluwag sa kanila na makita na may mga pamilyang mawawalan ng bahay. Kung kaya, nandito po kami, magkakasama kami, iniinganyo po namin kayo, magtulungan po tayo. Okay po ba tayo doon? Ay, hindi po sila okay. Ulit, okay po ba tayo doon? Hindi pa rin sila konti lang sumagot. Sa likod, okay po ba tayo makipagtulungan? Sige po, nasa inyong mga kamay ang desisyon. So, kailangan bumalik sa pagiging po, officers, nandito po, nasa po officers ng Zone 3? Zone 4. Kayo po ba willing makipagtulungan, maghanap ng properties, mga lupain na pwede natin mabili? Willing? Gagawa po tayo ng annual plan. Ano dyan? Willing? Okay po, malaking bagay po yun. Kasi dyan nagsisimula yung commitment. Members, willing mag-save? Depende. Willing mag-save? Kasi hindi naman po kayang nakikipag-negotiate kami,
Pero pag sinabi na ng landowner na okay, ibibenta ko yan sa ganitong halaga, kakamot tayo, sasabihin natin, wala pa po kami magbayad. Mangungutang muna po kami. Diba? So mas maganda taas noo, meron po kaming pondo, ang aming komunidad ay may pondo, at kaya po namin ilak yung negotiation. Yun ang magandang pakinggan. Okay? So with that, maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Shen. So yun, narinig po natin, no? Kailangan po natin pagtulungan. Kasi may mga ginagawa naman pong efforts ang lokal na pamahalaan, and at the same time po yung ating mga landowners, yung part po ng landowner. So kailangan po, dapat in your end, sa end po ninyo, may ginagawa rin po tayo. So bigyan lang po namin isang example po is yung samahan na binuo po natin, yung Newville po. Actually, isa po ang samahan ni Ate Maylene sa Creekside. Hindi pa man po bumababa yung order sa kanila, pero nagkaroon na po sila ng effort na maghanap ng lupa, ng property. So ngayon po, ulitin na nila yung lupa. So pinag-uusapan na lang po namin doon yung implementation po ng land dev and at the same time po yung pagtatayo ng kanilang mga kabahayan. So meron po tayong buhay na example na totoo po yung partnership. So kailangan po talaga yung tulungan nandoon. Okay po ba? Okay po ba tayo? Oo, malungkot po talaga tayo, no? Sige po, so siguro... Okay po. So siguro po... okay po. So ngayon naman po, bigyan po natin ng pagkakataon na magbigay ng mensahe. Of course, ang ama ng inyong barangay, Barangay Captain Rafi Sevilla. Magandang umaga po sa ating Mayor, Sir Neto, kay Ma'am Sheena, at sa ating mga bisita, sa ating mga kagawad. Isang magandang umaga po. Talagang napakaraming, ngayon ko lang nakakita ang mga taga-Zone 4 at Zone 3 umattend ng meeting. No? On time pa. Usually, pag sa Zone 4, ang schedule, alas 3, dumarating sila 4:30. Pati aso, interesado. Anyway, kami po ay nagpapasalamat. Kayo ay nagbigay ng inyong panahon sa araw nito. Alam ko, iba sa inyo may trabaho. No? Ito ay huwag niyong tanggapin sakripisyo. Ito ay obligasyon. Bakit? Ang pinag-uusapan dito ay inyong kabahay. Ako, ngayon, sa takbo ng pag-uusap, kagaya ng binanggit ng ating mga bisita, ang laging tinatakbo ng pag-uusap hanggang sa salita ng ating head ng upaw ay tungkol sa panahon na ating tatahakin ukol sa pag-uusap sa lupa. No? Ngayon, ano ba yung panahon na hinihingi natin para sa pag-uusap sa palupa? Mabigyan tayo ng panahon na ma-explore o magamit natin yung lahat ng opsyon para matignan natin kung ano yung programang papasok tayo. Na, hindi lingid sa kaalaman natin na meron kayong mga kapitbahay o baka kamag-anak nyo pa na nakipag-usap na doon sa landowner o property owner. Meron na yata nagpabayad. So, kagaya ng binanggit ko dati, nung una pa tayo nag-uusap, ako ay haharap sa inyo, hindi ako makikipaglukuhan. Ayoko na lulukuhin ko kayo na sasabihin ko sa inyo, hindi kayo maalis dyan. No? Yun ay sa pelikula lang nangyayari. Bakit? Ang galaw po ng pamalaang lokal at pamalaang barangay at mga departments na may kinalaman dito ay sang-ayon sa batas. Bakit? Kasi itong property owner, ang gagamitin din ito sang-ayon sa umiiral na batas. Bakit? Kasi una, buhay ng tao at pamumosisyon sa kanilang bahay ang pinag-uusapan. Pangalawa, pagka gumalaw sila ng mali, maaari silang kasuhan at maging advantage pa o maging pwede pa yung panghawakan para sa legal mga aksyon kung ano man ang meron sa iyo. Ngayon, bilang preparasyon sa meeting na ito, nakausap ko ating punong lungsod na inatasan kami ng sangguniang barangay ninyo na humiling. No, isang kahilingan na sana magkaroon ng tamang pagkakataon at sapat na panahon ang mga taga-sukat, particular sa Zone 3, Zone 4 o Sitio Pagkakaisa,
na mapag-isipan o pag-aralan kung paano yung tinatawag na transition. Ano yung transition? Paano nyo magagawang gamitin ng oras para malaman kung ano yung best o yung pinakamabuti para sa inyo. So meron po binalangkas sa isang resolusyon o kapasya ng ating pamalang barangay sa pangunguna ng ating sangguniang barangay. Ito po yung kapasyahan bilang 2024-013, kapasyahan na hinihiling sa Brittany Corporation para sa 3 taon na pagbibigay sa atin ng panahon para tayo'y makagalaw at makakilos at makita natin. O yan ang tinatawag na i-explore natin yung iba't ibang option na pwede natin gamitin patungkol sa issue na pinakaharap natin sa ating pamumosisyon sa Zone 4. No? Ngayon, baka mamali kayo ng desisyon. Pagkatapos ng meeting natin, siyempre hindi lahat sa atin ay isa ang damdamin. Pero sa inyo, sasabihin sa inyo, mali naman yun, sinabi nito ni Kapitan. Bakit? Ba't aalisin ba din tayo dito? Ang tanong ko sa inyo, sino sa harapang ito ang magsasabing sa inyo yung tinitirikan ninyo? Kayo tayo, sa inyo po. O, mamaya, re-reserve natin yan. Kayo yung nakausap ko dati na naglalabas kayo ng titulo ng lupa. Okay, kakausapin ko si tatay. Baka pwede nating explore. No? Pero para papaalala ko ulit sa inyo, kagaya ng binanggit ko nung una ako nagpunta ron, mag-iingat tayo sa sindikato. Baka may lumapit sa inyo, meron akong titulo ng lupa. Sa atin ito. No? Mag-iingat po tayo dyan. Mag-iingat tayo dyan. Dahil baka imbis na tulungan tayo, lalo tayong ilubog sa maling paniniwala. Yung sinasabi ni tatay, tama, meron siya dokumento, i-explore natin yan. At yan ay uruan namin. Kung maaari natin gamitin, pwede natin gamitin. Kaya lang, merong kanta tungkol dyan. Bakit ngayon ka lang dumating? Sino ba kumanta nun? Ha? Ay, sa Sigera? Kala ko si Willie Rubin. I-explore natin yan. Tingnan natin. Baka pwede natin magamit bilang dokumento na maaari nating pagsandigan ng ating laban tungkol dito. Pero sa ngayon, ang tinatahak natin, kagaya ng pag-uusap kanina, sa kanina na nangyari pag-uusap, isa sa tinatahak natin ang pamahalang lungsod at ang pamahalang barangay at itong property owner mag-explore ng resettlement plan. No? In city, ako, ang pinipilit ko is in barangay. Pinipilit ko pa rin itong lugar na to. No? Noong isang linggo, 2 linggo nakaraan yata, inimbita ni Mayor yung LLDA dito sa Sukat, yung General Manager ng LLDA, para ipalangalandakan sa kanya, nagagawa kami ng proyekto dito sa Lawa ng Laguna at isa sa programang ilalagay yung resettlement. No? Yung resettlement na paglilipatan ng mga taong apektado ng iba't ibang proyekto. Ngayon, sino ba naman si Kapitan para hindi sumunod kay Mayor? Kaya pag pinagalitan ako niya. Isa yun sa ina-explore namin posibilidad. Isa rin ang ina-explore na posibilidad ay yung inaayos sa ating urban tour ng barangay sa ating Maylin. Yung Zone 3 yata nakikipag-usap sa kanya tungkol doon sa palupa, sa Kupang. Binanggit din namin kanina kay Mayor at sinabi niya, nag-utos na siya ng pag-aralan to ng mas malalim. At sinabi pa niya dito sa representative ng property owner, baka pwedeng kayo bumili. No? Yung pag-uusap natin, binanggit ko sa inyo, baka pwedeng kayo bumili. Madaling sabihin, madaling bigkasin, pero tatandaan niyo po, hindi gagalaw ang sino man sa amin nang hindi naaayon sa umiiral na batas at proseso. Ngayon po, formal namin inihain ang isang kahilingan sa pamamagitan ng isang resolusyon na humihilig sa property owner. Bigyan tayo ng panahon, no? Bigyan tayo ng panahon na pagsaayos yung ating options,
No? Pero, ulitin ko, hindi porket bibigyan tayo ng panahon ay hindi na tayo kikilos. Isang patunay, kagaya ng sinabi kanina Ma'am Sheena, kailangan handa kayo. Nakita ko sa issue ng Zone 3, Zone 4, namulat kami, no, sa barangay. Kailangan isa sa prioridad nyo, kagaya ng umiiral na 7K agenda ni Mayor, at doon sa 7 pillars ng ating itinadana para kayo ay itaguring most outstanding samahan, ay ayusin nyo ang inyong pabahay. Paano nyo ayusin ang inyong pabahay kung mismo inyong asosasyon ay hindi nagkakasundo? So, noong isang linggo po, yung inyong pong mga samahan o yung mga opisyal sa inyong samahan, inanyayahan natin dito. Nandun din po si Ma'am Sheena, andun yung Tampay, andun yung Homeless People's Federation. Inaayos po natin yung ating barangay shelter plan. Dito po tatalakayin paano aasikasuhin ng pamahalaan yung problema ng aming mga kabarangay may patungkol sa kanilang tinitirikan. Hindi lang kayo ang informal settlers dito. Ang dami, mismo dito sa proper. Hindi kanila yung kanilang tinitirikan ng lupa. Rights lang. No? Walang left, ha? Rights lang. No? Hindi kanila ang may-ari nito ay Posadas. No? Kaya isa sa programang pinatututukan sa atin ni Mayor ay yung tungkol sa pag-uusap sa lupa at bunsod niyan, nagkaroon tayo ng isang task force, ito yung task force sukat palupa. Pag-uusapan lahat yan. Merong mga lugar, hindi ko alam, baka pwede kayo consider, merong mga lugar medyo huli. Huli na. No? Medyo huli na. Ibig sabihin, baka mahuli na dun sa programang pwedeng pasimulan o gawin ng pamahalang lungsod. No? Pero sa ngayon, isa sa pinakamaganda niyong gagawin, pagkatapos natin mag-usap, suriin niyo yung tunay niyong desisyon. Yung tunay niyong desisyon. Huwag na huwag kayong makikinig sa iba. Kung yung sinasabi namin, kagaya ko yung sinabi ko sa inyo, labag sa inyong desisyon o sa inyong kalooban, huwag yung sundo. Para kung ano man ang maging desisyon nyo, wala kayong sisisihin. Amen? So siguro, maaari kayong magtanong, usahan natin yung panahon ng pagtatanong para yung malalalim na inyong, ano ba tawag doon? Mga hinuhugot, no? Masagot kung kakayanin sagot. Maraming salamat, magandang umaga. Maraming salamat po, Kat. Sige po, so ngayon po, bukas na po ang ilan sa mga katanungan po ninyo. Ito po kasi yung tamang venue para, tamang oras, para po itanong natin kung ano man po yung ating mga agam-agam dyan. Para andito po kasi yung mga right person na maaaring pong sumagot doon po sa mga issues and concern po ninyo. Sige po, para po sa unang tanong, kay ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Unang-una po sa ating mahal na Honorable Rocky Biaso po, sa ating mahal na Kapitan Rafi Sibilia at ang ating mga konsyal John Medong Sibilia po. Officer din po ako sa Sitio Pagkakaisa Zone 4 po. Ako po yung chairman of the board. So siguro naman po, at saka sa mga may-ari ng lupa po, nabanggit po kanina Brittany at saka ano pa ba yun? Posadas po. Kay Ma'am Sheena po, sa kay Ma'am Nida po ng Upaw, at sa kinatawan po ng aming lugar, ang aming honorable kagawad po, Faye Tolentino. Okay po. So, karapatan ko po na tumayo dito at magtanong. Kasi po ako ay isang opisyalis at residente din po sa naturang lugarin. Pero binibigay ko po ang lahat ng respeto sa mga taong nandiriti po. Unang-una po sa ating mahal na Mayor Rocky Biason. Ang tanong ko po ngayon, sana wag niyo po kaming madaliin at wag mo kaming diktahan dahil karapatan po namin ito na magtanong. This is our opportunity na mailahad ang aming mga damdamin dahil hindi lang po kayo hindi makatulog. Kaya huwag kayo magdikta sa amin. Pwede mga respect. Respetuhin niyo po yung aming karapatan. Okay?
Hindi ko saklaw ang mga damdamin ng bawat isa dito sa inyo. Hindi ko po saklaw yan. Meron tayong sari-sariling point of view. Sa akin po, may stand bilang residente ng Sitio Pagkakaisa Zone 4. Ayon po sa sinabi ng ating mga kapitan, Rapido Civilian po, huwag ba tayong sasabihin yung utak natin ay minamandate ng individual. Katulad po ng mamanduan mo ako, sasagutin kita ng harap-harapan. Kasi gusto kong ilahan, oportunidad ko na po to. Hindi ko nakikita yung may-ari, totoong may-ari ng lupa. Marami pong Hershey na mga salita. Nag-aaway-away na po sa social media. Nag-aaway-away na sa GC. Meron pong mga nagmamagaling na magsalita doon, samantalang hindi sila ang opisyalis. Kami mga opisyalis ng Sitio Pagkakaisa Zone 4, nananahimik kami. Kasi nire-respeto po namin ang mga otoridad, lalo na po si Mayor Rofi Biason, ang ating mahal na kapitan, Rapi Sibilia, John Metong Sibilia, si Ma'am Sheena at ang Upaw, at ang may-ari ng totoong lupa po. Huwag po tayong mga angkin ng hindi naman sa atin. Dahil ako, ang stand ko po, ito yung totoo. Sino, natanong po ni Kap Rapi Sibilia, sino po ang tatayo para ipakita po ang titulo ng lupa? Meron ba kayong titulo ng lupa para tayo magpatayan doon? Meron pang pumupunta sa bahay, gagamitin dahil akala nila matapang ako. Hindi po ako matapang. Tignan po natin kung ano yung tinatapang natin. Tayo ba ay nasa karapatan? Ibabala niyo ako sa kanyon. Pinupuntahan niyo ako sa bahay para ako yung ipopront ninyo sa hindi naman totoo. Wala po tayong katibayan na tayo po ang nagmamayari ng lupa. Ngayon po, direktamente sasabihin ko na po, napakaraming salamat po kung kami ay tutulungan ng ating mahal na Mayor Ropi Biason, ng ating mahal na Kapitan Rapi Sibilia, ng ating mahal na John Metong Sibilia, ni Ma'am Sheena at ng Upaw, at ng ating Urban Poor. Kung tutulungan nila tayo dahil wala naman talaga tayo sa posisyon na mag-angkin ng lupa. Tayo po, Sir at saka Ma'am, Pusadas at saka Brittany, taos puso po ako nagpapasalamat kasama po ng aking mga anak. Solo parent na po ako. Kamamatay lang po ng asawa ko. Din anniversary niya po ngayon, pero talagang pinili ko po makausap po kayo at iparating ang aking taos pusong pasasalamat. Sasabihin ko, diyan na po ako tumira. Wala pa akong asawa. Diyan na po lumaki at ipinanganak lahat ang aking mga anak. Pero sasabihin ko po sa inyo lahat ngayon, hindi po tayo ang nagmamayari ng lupa. Dahil wala tayong titulo. Iba po ang sinasabi. Napakasakit po sa may-ari ng lupa na tayo ay aangkinin natin yung hindi atin. Napakahaba na po ng panahon na ginugol ng may-ari ng lupa na hindi nila na-enjoy ang sarili nilang lupa dahil tayo ay squatters. Tama po ba? Kung magkaisa tayo, siguro naman ang Brittany at Pusadas sa pamamagitan po ng LGU natin. Kung tayo po ay bukas ang ating pag-iisip na sumang-ayon tayo na hindi talaga sa atin yan. Tayo ay kaya nga tinawag ng squatter, wala tayong titulo na ipapakita. Hindi tayo pwedeng lumaban sa husgado. Unang-una, napakasakla po sa may-ari ng lupa. Sige nga, angkinin mo yung video. Yung akin, angkinin mo. Diba? Napakalungkot po. Sana malungkot na wala tayong sariling lupa. Pero ang ibig ko sabihin, handa po ang LGU na tumulong sa atin. Meron na po silang in-offer sa atin na mga choices para sa atin. Huwag tayong lalaban. Lalaban kayo, bahala kayo. Kami, hindi. Nagpapasalamat kami sa totoong may-ari ng lupa at nag-rely kami sa ating LGU unit para tulungan tayo para sa produktibo na pagtulong sa mga residente ng Sitio Pagkakaisa. Basta, sa Rapido Sibilia kami, John Metong Sibilia, Rapi Biason! Okay. Salamat, Jo. Parang hindi na kilala si Ma'am Jo. Sorry ah. Yun ang damdamin niya. Gaya na sinabi ko kanina. May iba-iba kayong paghuhugutan. Iba-iba kayong paghuhugutan ng mga desisyon. Pero, unang-una, ulitin ko, kung ano man ang desisyon nyo, siyempre nandito kami, kailangan tingnan namin kung yung mangyayari ay sang-ayon sa batas. No?
kung ano man ang desisyon nyo, kung ano man ang tunay na desisyon nyo, sangayon sa inyo, nandito ang pamalang Luzon para tignan kung yan ay sang-ayon o kontentado ba kayo ng kaningan ng batas. No? So, babalik ko yung mic ha. Itatanong nyo, tutumbukin nyo na ha. Tutumbukin nyo na. Okay, thank you. Salamat po. Ayun po, yung tanong nyo, tubukin nyo na para ma-entertain, para mas marami tayong ma-entertain ng mga katanungan ngayon. Sige po. Ayan, sir. Maaari po bang pag nagtanong tayo, pakisabi po yung ating pangalan at kung saan po tayo lugar? Magandang umaga po sa atin lahat, lalo na sa ating mahal na Mayor, Kapitan, konsyal sa ating President sa Upaw. Ito ay katanungan ko po, ako po si Aguinaldo Castro sa Sutri. Ang katanungan ko po ay tungkol po sa mga sa Brittany. Ito po pala ay may mangyayari din sa ganitong usapan sa Manila. Bakit? Pumunta ang mga gwardiya doon at may mga baril. Yung ba may koordinasyon sa barangay at sa asosasyon. Hindi ba pananakot na yun? Diyan kami. Diyan ang kinikimkim ng mga karamihan ng mga bakit? Maganda pala itong magiging usapan na ganito. Bakit ginawa pa nila noon? Pangaras yung may mga dalang mga baril. Ako, naranasan ko yan. Kinatok ako sa bahay, natutulog ako. Ang bungad sa akin, Sir, ano bang gusto ninyo makipagsitin? Babayaran o relocation? Ang sagot ko, pagdating sa bagay na yan, kahit di naman ako makasarili, pagdating sa bagay na yan, sabi ko, may asosasyon kami doon kay Magrilay. Ano ang tama? Ngayon, ang ginawa ng mga gwardiya, siguro nasukol sila sa sinagot ko sa kanila eh. Tinaibert nila sa paglilinis ng kanal. Ginawa namin. Tinakot ko ako mismo, tinakot ko at kapag kamaubahan sa kanal na para malinis lang. Ayan, dumaan si Jiren, nakita ko dumaan. Yun lang ginagawa na dapat, mapag-usapan pala natin ng maayos, dapat yung hindi na ginawa. Maraming na. Dahil may mga gwardiya, dapat pitari kong pitari, doon lang sa lisa, hindi sila papasok, na may mga dalang mga baril. O sige po, ito lang po masabi ko para makarating po sa... Maraming salamat po. Pinicture ako si Kuya, kamukha nung inlo ko. Una po ganito. Natural lang po sa isang may-ari ng lupa na maglagay ng gwardya. Engineer, ilan ng gwardya? 2 gwardya. Roving pa po yun. Ilan? Roving po. Tay, ganito po yan, tay. Hindi na ako para magpakita ng kontrata. Ano po? Yung lupa po kasi, sabi nga naman kanina, yung sityo, pagkakain, isa lang po yan sa mga lupa dito sa area natin. Meron pa ang open space. Meron ng 2 naka-assign sa area po ninyo. Yung nakikita po ninyo, umiikot-ikot lang po yun. Now, yung pananakot po, ganito po. Yung pananakot po, kung meron kayong pangalan na nakuha, sabihin nyo kay engineer, hindi mo namin ito tolerate nyo. Yun po yun. Una, yung kinato kayo, tinanong kayo, wala po akong nakikitang masama doon. Ano po ba? Willing po ba kayo magpabayad o sa relocation? Wala po akong nakikita unless tinutukan kayo ng baril. Pag ganun pa man po, pag may gwardiya ko, na tingin nyo o maabuso, sabihin nyo lang kayo din. Kung gusto nyo, pataanin nyo sa inyong asosasyon, sabihin kay engineer. Sabihin nyo kay kapitan, sasabihin kay engineer. Tatanggalin mo namin yun. Hindi mo kami magdadalawang isip, natanggalin yun. Dahil hindi po namin ito tolerate yun. Ay, hindi po naman ang standard po yun sa gwardiya na may dala. Hindi, ganito po yun. I think bago po tayo nag-post ng 2 gwardiya, may koordinasyon po yun. Kahit po sino may-ari ng lupa, sana maintindihan nyo, kung kayo ang may-ari ng lupa po, tapos ang nabanggit na kanina ni Ma'am, ang nakaposisyon hindi may-ari ng lupa. Ako ang una namin ginagawa sana wag po kayong madagdagan.
sana hindi ho kayo madagdagan. Dahil pag nadagdagan ho kayo sa sityo, dinadagdagan lang ho natin ang problema. Tama ho? Yung karampot na maibibigay sa inyo, mahahati pa sa marami. Yung bibili yung lupa na dapat ganito lang kaliit, lalaki pa. Lalaki ang gastos, mas marami, mas mahirap po mag-usap. Sa inyo, hinihingi ko ang inyong pangunawa. 3.4 hectares po yung lupa. Kayo kulang-kulang 1,000. Ano mo magkagawa ng 2 gwardya? Ang sa amin lang o una, mamonitor namin ano ba nangyayari sa area. Hindi mo araw-araw nandoon ang engineer namin. Pero yung gwardya ho namin, ginagamit ho namin, kung meron kayong kailangan na hindi nyo agad maparating sa engineer namin, paratingin nyo sa gwardya, makakarating mo sa amin. Huwag niyong isipin kalaban ho sila. Karapatan ho namin maglagay ng gwardya. But, kung yung gwardya ho sa tingin ninyo umaabuso, sabihin nyo agad sa amin, tatanggalin ho namin yun. Garantisado po yun, sir. Pinapangako ko sa inyo. Basta umabuso ang gwardya, sabihin nyo sa amin, tatanggalin ho namin yun. Papalitan namin na mas mabait, mas matinong gwardya. Hindi ho namin ito-tolerate. Salamat po. Maraming salamat po. Yun po, tatay ha. So, aside po kay tatay, siguro po yung iba sa inyo na makaranas o makakaranas ng mga ganong situation, report nyo lang po sa kanila kasi willing naman po sila na gawa ng aksyon yung mga nangyayari pong ganyan patungkol po dun sa mga umiikot-ikot sa lugarin po ninyo na mga empleyado po nila. Okay? Yes po, Mayor. If I may add, kasi kanina sabi ko, isa sa objectives natin ay magkaroon ng understanding. So pwede ko bang tukuyin itong issue na to? Tama po yung sinasabi ni engineer na siyempre anybody na mayroong private property, karapatan niya ipagtanggol yung kanyang property, including ang pag-hire ng gwardya. Kaya ang nakikita ko naman po dito, siyempre, nai-intimidate ang population kasi may dalang armas. Medyo, in a way, parang standard kasi na ang gwardya may armas. Pero, unawain din natin sir, mula po sa owners, na hindi sanay siyempre ang mga taong to na mayroong armas. Maba, naka-intimidate nga naman. Even if kung ang intention natin ay wala namang intention mag-intimidate, the mere fact na may dalang armas, may intimidate ang mga tao. So I would just like to make a suggestion. Hindi natin nga maalis na mag-deploy ng gwardya. Pinangako naman ni Sir, may abuso. Nandito ako nakaharap sa pangako niya. Naniniwala naman ako na susundin nila. Kapag ng abuso, may abuso. Lalo na yung pangako niya ginawa sa harapan namin. Pero siguro maganda akong hakbang. From this point, sa araw na ito, siguro pwede rin gawin. Magkaroon muna ng parang presentation kung sino yung mga nakadeploy na gwardya. O karoon ng sa pagpupulong with the officers. Getting to know. At magkaroon ng understanding ng bawat kampo na may parameters yung galaw ng mga gwardya. Pagkakasunduan ninyo. Para nauunawaan ng mga residente kung ano ba ang papel ng gwardya yan, ano ang pwede nilang gawin at hindi pwede gawin. May understanding at acceptance, agreement. Kasi siguro ang nangyari, dineploy na. Pinagsabihan ng coordination, pero hindi naman kayo lahat alam nyo na may coordination. So pagka nakita niyo yung presensya ng armado, i-intimidate kayo. Pero siguro kung mag-set ng isang yung mga ide-deploy mo, yung mga opisyal, usap, understanding, sama-sa lang understanding tayo, intentions tayo pareho. Hindi tayo lalampas, hindi tayo mga gwardya, hindi magkocross ng boundary ng karapatan. Makaka-exist tayo ng maayos. Kasi wala kasi yun dahil wala namang player na sit down at argument. Kaya nai-intimidate sa mga residente. Kasi yung mga gwardya, tao rin mo yan. Pareho rin ninyo.
Nagawa sila na basta-basta pag-isip. Pero kung may maganda ka, may atas ka. Parang dialogue din muna. Pero tanggapin natin, kung saan magkano kayari. Kasi yun na rin nga nagiging point person nila sa crowd. Isa sa mga, sabi nga, isa sa mga papel ko dyan, meron kayong concern sa point person nurse. Kung sila engineers nila. Gamitin namin ito out of advantage. Araw-araw meron silang parang kasi pag nagsimula tayo ng exist tayo, ayan eh. Pwede ba yun? Pwede yun. Pwede natin yun. Sabi po, Mayor. Teka, tanong po dito. Sa likod. Ayun. Nicanor ang ako. Yasupor po. Magandang umaga po sa lahat. Hindi mapisyan din. Salamat po sa inyo. So ito po ay ito ay kunting sarok. Mayroon tayong karapatan mag-unat. Yung una po ay kami po ay noon alam ko itong batas nito, siguro alam nyo ito, yung Republic Act number 10023. Matagal nito ginawa ni Gloria Macapagal-Arroyo, pero sinabi niyo tutulungan kami, pero ba't din nyo ipinatupad? Sige, ngayon, next. Ay ano pong batas nito? So ay an act authorizing the issuance of free patents to residential land. Kasi ang sunpor, hindi ito private. Labas po ito ng Brittany ayon sa pagsusuri. Labas po ito. Kaya ang ginawa ngayon ay over po sila o nag-over bakot. Illegal yun. Kasi soon, any Filipino citizen who is an actual occupant of residential land may apply for a free patent title under this act. Yun yung sabi rito sa batas. Kaya ang problema, wala kinabanggit sa batas nito. Sana, kayong nakaupo, sinabi ko sa mga yan, matagal po ito, 2010. Pero hindi nyo pinatupad ito. Ang pinong pumasok, yung hindi walang karapatan. Masama po yun. Sabi na sa bigay sa information, pang-scam ito. Pang-scam. Sipin natin yun. Kami na nga mahirap, i-scamin pa. Mayaman na nga, i-scamin pa. Karapat ba yun? Ayon sa batas ng Kosan, ayon sa batas eh. At mayroon tayong mga dokumento nakuha sa magkuya dito na ang mga title, ang mga survey. Yun ang sinabi sa batas. Yan lang po. Salamat. Kaya po, ano po ang masabi nito? Bakit hindi nyo kami tinutulungan? Ang tagal na po ito, 2010 pa ito. Ngayon pumasok po ang walang karapatan. Bigyan nyo ng karapatang pumasok. At ngayon po wala kayo nabanggit sa batas nito. Sabi nyo, handa kayong tumulong. Nasaan na yung tulong? Salamat po. Sige po, sige na po, Marco. Actually, ayaw ko sana patulan yung tanong. Kasi legal yun eh. Kaya lang ho, baka naliligaw lang tayo. Yung sinasabi yun yung pwede mag-apply ng patent to, sa public land ho yun. Title do kasi yung lupa. Title do yung lupa. Pagka ngayong Republic of the Philippines na titulo, ikaw ang nakatira doon, mag-apply ka ho ng patent. Susulong mo yun. Pero pagka isang titulo privado, may titulo na ho. Hindi mo pwedeng apply ng patent yun. Titulado na nga ho. Yun po yung tatay. But nevertheless, kung hindi po ninyo matatanggap yung tanong ko, usaping legal po yun, hindi po tayo matatapos. But mabuti na lang na iharap niyo rin sa amin. But sa kaliwanagan ng lahat, ganun po yun. Di ang mangyayari po, lahat na lang ng bakanting lupa, kahit titulado, applyan na lang na apply ng patent ng kahit sino, eh hindi po sa batas po yun. Yun lang po yung maliit na opinion ko po yun. Sige po.
Well, usapan legal nga sabi. Pero kasi na umpisa lang din ano, so nararamdaman ko parang open ako sa tao yun. Batas yung pinag-uusapan, alam niyo naman, naging magbabatas din naman ako, hindi ako abogado. Pero pagka nagbabasa kasi ng batas at sinasahid yung batas, dapat buo. Parang sa Biblia yan, hindi pwedeng yung isang verse lang ang kukunin mo, yung buong context ng verse. So, tama ho, Republic Act 1003. Nalipat kayo dito, nalito tuloy ako. Binasa niyo, section 1, tama? Qualification, any Filipino citizen who is an actual occupant of a residential land may apply for a free patent title and is under the slum. Una, qualification, kailangan nakatira kami sa lupa. Ano siya kasali doon? Kasunod doon, ang sinabi, provided that in highly urbanized city, tulad ng Muntinlupa, the land should not exceed 200 square meters. So, ibig sabihin, kailangan nakatulad. Sila na mag-ate-ate. Sila na lang mag-ate-ate nun. Kasi gusto mo daw magalupa eh. Of course, sinabi po ni engineer, tama po yun. Tuto na, eh wala nang pinag-usapan. So, gusto ko lang ang kwenta ko. May qualification siya, baka sa ano siya. Ay pwede naman po eh dito. Individual dapat magpa-file ng application. Magpa-file ko na. Guardia pa siya. Sa nakajod ay may sa nakajod. Ako, pasensya na, hindi ko mapigilan. Pag pinag-uusapan ng batas kasi, hindi ako abogado, pero dumano ako sa pagiging pagbabatas. Kinakailangan klaro na. Kaingit mamang loto yun. Biling yun So, kasi. tinitindigan natin, pag in-invoke natin ang batas. Kasi kami, Sa mga paano na kayo buwan mo, 500 sa ano. kinulit to. Negosyo mo no. Mama ka no, loto. Biyog na. Ako Kami ay sa isang buwan yung 500 na lang. Tapos kunin mo tao. doon lang kami makakakilos. Ito ang sinunod natin tao. Hindi na mapili. Ganon din, siyempre, magkakaman tayo. Sinasabi nga Di ba? Samahan kita, mahirap mahuli ka, dalawa tayo. rights. Wala nga kwentuhan dun. Of course, siyempre, right kayo. Sabi ko, na kayo. Subukan natin. Kasi in-invoke po natin ang batas. Hindi natin. Natanggapin ko yung inyong pag-file. Magkaroon ng desisyon na in favor ninyo. Yun ang kikilala natin. Kung mag-grant sa inyong batas. So, hindi sapat na i-invoke natin ang batas. Pag in-invoke natin ang batas, kailangan gagamitin natin. Kung may nagsasabi sa inyong ganun, na kami ang may rights, kung sino ba, makita, patunayan, makita yung pasaya. Tapos idaan sa legal na proseso. Dahil dito sa atin, yun lang ang talagang magiging determining factor para sa ating lahat. Ano ba ang aming nakasaad sa batas? Kung tayo ay conforme sa batas, at kung magkakaroon ng desisyon na oo, tama yung inyong claim or interpretation under the law. Okay, so yun lang po gusto kong panagan. Anyway, kasi directed niya sa officials yung kanina. Thank you. Maraming salamat po. Sige po, so meron po tayong katanong sa likod. Magandang umaga po. Taga-Zone 4 po ako. Pangalan niyo? Mary Jane Garcia, Heronilla. Ma'am, magandang umaga po, Mayor, Kapitan, Konsehal, at saka po yung mga attorney. Ang tanong po namin, dito po sabi ng engineer is nag-file na sila ng kaso. Paano po kung bumaba na yung yung papel na panalo sila? Tapos lahat po ba ng mga bahay doon sa Zone 4 at sa Zone 3 ang kukunin nila? Tapos hanggang kailan po mananatili ang mga bahay doon? Kasi nangangamba po kami na baka pag labas ng papel nila is
paalisin po agad kami. Hindi po talaga kami handa lahat. Sa dami ng mga nakatira sa Zone 4 at saka sa Zone 3. Yun po yung pinapangambahan namin. Sige po. Part po ng ating mamayan. Para po sagutin yung tanong, kasi sinabi niyo po kanina yung court decision. Pag court decision po yan, bago po i-implement po yan, syempre magkakaroon po ng decision yung kaso, kung halimbawa favorable po sa amin. Pag in-implement po yan, dadaan po yan sa proseso. Hindi pwedeng hindi po dadaan yan sa ating lokal na pamahalaan. Kasi magkakaroon po yan ng tinatawag po na demolition conference. Pag demolition conference, nandoon po yung mga local interagency committee, nandoon po kasama po ang ating mga department heads ng even yung kanilang mga kinatawan po, doon po sa bubuuin po local interagency po ng PCUP. So hindi po yan outright. Pero po meron din po yung may panahon. No, hindi naman po kagad yan yung pagbaba, bukas kagad po. Ibahan po. Hindi po. Even po sa demolition conference, pag-uusapan po kung paano po yung mga gagawin ng bawat ahensya, even po yung mga apektadong pamilya. Even yung, halimbawa, kung kayo po ay may mga nag-aaral ng mga anak, nandun po ang DepEd para po umagapay po sa inyo. Nandun po ang NHA, marami po mga sangay ng ating pamahalaan na nandoon po sa committee na yon during demolition conference. So para sagutin po, hindi po yan biglaan. No, hindi po biglaan na tatanggalin. May proseso po yan, may panahon po yan. In addition lamang po, ganito po yun. Ulitin ko, kaya po kami nagtityaga na makipag-usap sa inyo dahil ayaw na namin sana dumating ang panahon na hindi na kami ang kausap niyo. Kasi pag lumabas po ang order ng korte, hindi na po kami ang kausap niyo. Sheriff na po yun. Siya po ang attend nung conference na yun. Siya ang magdidemolish. Hindi po kami magdidemolish. Sheriff po ang in charge doon, hindi po ang engineer. So, sa amin po, huwag na nating parating sana sa panahon na gano'n. Ayaw din po namin yun, kaya lang, naging option po ninyo ang lumaban sa pagpapala ninyo. Pwedeng lumaban, pwede naman lumaban. Ang tanong lang, saan ang kakahampuman? So, iniiwasan din po namin yun, kaya nga po, nandito tayo ngayon. Di ba? So, pagdating mo ng panahon na yun, hindi siya biglaan, but hindi na po kami ang kausap niya doon, yung sheriff ito, yung representative ng korte. Okay po, salamat po. Meron pa po ba tayo tatanungin? Sige po. Ano po si tatay muna kasi kanina pa pala siya nagtataas ng kamay. Sige tay. Gandang gabi po sa atin lahat. Umaga po. Ito po sila po ba natin, tay? Sige po. Ay, nagpapatay lang po ako. Effective po, effective. Yeah. Sige po. Para sa lahat po, ang muna ko pong tanong ay, kasi ako po ay 35 years na ako sa Tubitirik, sa hindi naman aking lupa. Alam ko naman na ay dito ay natin sarili. So, sa tagal ng panahon na yon, bakit biglaan yata ang isong sa Pinay ito na tungkol sa demolition o ano whatever. Kaya ako'y nangangamba ng aking mga kasama rito dahil mahirap talagang pag-isipan kung ano dapat natin gawin sa lugar namin. Kasi kulang-kulang po, marami na kong bahay ang mga bato at sa lalakihan na. Mga anak na nag-aaral, dito na wala trabaho. Kaya marami kong maapektuhan. Kaya ang sabi ko sa mga dito sa mga representative ng Retali, bakit inuna pa yung gwardiya kaysa sa pagpupulong? Dapat tulong muna bago gwardiya para nalalaman ng tao na nagkaroon ng tulong. Nalalaman din ng gwardiya na ano ang akbang nila. Kaya yun lang ang gusto kong iparating. Kaya maraming salamat po. At muli, magandang umaga. Pasensya na po. Narinig sa tunay na usapin eh. Yung gwardiya ho namin, sinasabi ko, dalawa.
Isang taon na ho sila nandoon. Ano bang ginagawa? Anong ginawa ng kanya? May dinimolish ba? Wala naman ho. Wala na palang baril. Ma'am, tama ho. Wala na po palang dalang baril ng gwardiya. Tama ho, ma'am? O, yun po yun. So, yung kung bakit ngayon lang po, sir, marami po kasing lupa na inasikaso ko. 35 years kayo po, 33 years na ako sa kumpanya. Yung Laposada ho, dati squatters area po yan. Yung Macquarie, saka yung sa bundok, Burol. Bata po ako ang kausap nila. Baka yung iba sa inyo maaalala nyo, kung tumataba na ako ngayon, payat ako noon. Ibig sabihin, bakit ko inalintulad yun? Kaparehas ho ninyo ang sitwasyon nila dati. Na-develop na ho siya kasi napatunayan na ang may-ari ho kami po sa akin. Tayo pasensya na kung ngayon lang kami pumarap sa inyo. Ano po? Kaya lang po, siguro sa inyo na rin ang galing, sa haba din naman po ng panahon na nandyan na kayo, baka sa high time, naharapin mo natin yung problema. Para mawala na yung agam-agam, araw-araw, gigising kayo, kayo ng maisip, ito ganyan. Alam mo namin yung pakiramdam, tao din tayo, boss. At sa akin po is, napag-usapan, nandyan mo ang local government, nandyan mo ang kapitan, nandito ho kami. Kaya lang, bilang may-ari ho ng lupa, sana maunawaan din ninyo, nagagawin din ninyo na ayun sa batas na pwede namin gawin. Habang nag-uusap. Ba't isa may papanako po ni Sino? Hindi sa nagagawa ng arahasan niya. Lahat ang gagawin namin sa usap. Maraming po. Sige po, sumatagdagan po si Mayor. Sige po, so baka may mga katanungan ka pa. Sige po na. Morning po. Sa Britan, sige niya po sa bali sa Britan ni Sir, itatanong ko lang kasi yung mga first batch na nagkakaroon ng kaso, more or less patapos na. So, tatanong ko lang kung may susunod pa ba bababa ng mga court order o summon. Tapos, kung may feeling ko, itatanggap ngayong napapasok na buwan ng mga assistance na binibigay mo, so more or less bago mag-December, mawawala sila. Ano po ba ang talagang totoo? Kailangan na po ba ng lupa? Time frame po ba kayo sa amin na may summon o wala? At saka, bakit kailangan magpasummon? Assistance na ibibigay mo. Ito po ang sa kabahan. Actually po, isa po yun sa ginawang suggest po ni Ma'am Sheena. Kasama ko yun sa pag-usap. Now, with regards po dun sa pagpapile ng kaso, sabi ko nga po, kami po yung mga inhinyero, may legal department po. Sa dami po ninyo, 22 yata ang na-file ng kaso. So, nagpo-proseso na po yun. Kung tanong kung may susunod po yun sigurado po. But it doesn't mean po na pag may kaso na ay hindi nyo makikita yung mga engineer na yun, hindi tayo pwede mag-usap. Pwede pa rin mag-usap. Option nyo mag-file ng kaso, option din namin mag-file ng kaso. Magiging totoo kami. Magastos mag-file ng kaso sa amin, para sa amin at para sa inyo. Kaya nga po, ulitin ko, minabubuti namin, babaan kayo, kausapin kayo, para yung gagastusin namin sa kaso, itutulong namin sa inyo. Option nyo po, mag-file ng kaso, option nyo po namin mag-file ng kaso. Now, ngayon, pag nag-desisyon na yung kaso, hindi na po kami So yung nabanggit po ni Ma'am, isa po yun sa mga options na pinag-aaralan po natin. So darating po tayo sa puntong yan. Sige po. Tatanong ko to kasi sigurado sa Lunes, nasa opisina ko itong mga to pagka hindi nasagot. So, tumatakbo yung usapan na ang ganda ng tanong ni ate. Actually, kanina, gusto ko yung tanong yun. Yung pinaka-time frame. Halimbawa ba, itong punto na to sa pag-uusap, napakaganda ng pagkakatanong dito natin ngayon. Nandito representative. Pwede ba natin umpisahan na ang
pag-uusap, siyempre, sangayon sa bihira na batas. Wala mo lang kasuhan. No? Wala mo lang kasuhan. Alam niyo kung bakit? Kinakausap si engineer. Ang isang kaso nila, 25,000. 25,000 na ginagastos. No? So, ibig sa itulong. Kaya lang, kailangan nilang panghawakan. Ito, tauhan to, nangyayari ng lupa. Na mga kagaya rin namin sinasahuran yan na may obligasyon sa tinadhana ng usapin. Kailangan gawin nila yung iniutos sa kanila. At kailangan yung inutos sa kanila, kung ano man yung proseso, kailangan may kahinatnan. Kaya sila nagpa-file ng kaso, kasi pag hindi sila nag-file ng kaso at usapin lang, laway lang, baka umabot ng 50 years. No? Siguro ayon sa bihira na batas sa pamamagitan ng upa o ng pamalang lungsod, kung hindi man sila mag-file ng kaso, tatakbo ba yung usapin na meron silang pangahawakan at meron din pangahawakan yung tao. No? Baka pwede na tayong pumunta sa ganung pag-uusap. No? Kasi, sa totoo lang, nakausap ko yung 11 kasuhan. Talagang ninenervyos. No? Talagang ninenervyos. Dahil una, gastos. Pangalawa, isang dahilan yan para hindi makatulog. No? Siguro, i-explore namin. No? Sigurado, tatanong niyo sa akin to. I-explore namin sa pamamagitan ng upaw. At syempre, ayon sa strategy na may-ari ng lupa, ano yung pwedeng estratehiya na maaaring hindi na humantong sa kasuhan, pero tuloy ang pag-uusap. Okay ba sa inyong tuloy ang pag-uusap? Ha? Okay, nalilinawan nyo, ha? Kung hindi nyo nalilinawan, mamaya, anong oras na ba? 9:32, mga 10:30, pwede nyo na ako i-chat. No? Magtanong na kasi, sigurado mamaya marami. Kung hindi nyo nalilinawan, huwag kayo sasang-ayon. Pero kung nalilinawan nyo at gusto nyo makipag-usap at nakikita nyo yun ang solusyon, dalawa na yung tumayo. Takot sa gwardya. No, takot sa gwardya. Siguro kung magpapadala kayo ng gwardya, yung sexing lady girl ang padala. Mananagot na lang itong mga nagtatanong na sa asawa nila. Anyway, ibig sabihin, willing kayong pag-usapan nito. Siyempre, sabi ng mayor, nandun ang umiira na batas. Okay? Baka may gusto, siguro, hingan natin ng ako nagpapagalihan. Siguro na sumagot. Hindi ka pwede dyan. Sige po. So, tanong lang ka pala kung anong pwedeng proseso. Ano po bang nais? Mag-stop muna, freeze muna yung pag-file ng landowner, then ang communities. Sige po, tulad po na nabanggit po kanina. Dapat, nalatapos po natin at hinahanap natin, nakikita natin kung ano yung pwedeng mangyari. Simulan natin ngayon. Hanap na po tayo ng property na pwedeng nakuha para po habang naka-freeze sila kung okay sa kanila yun kasi hindi naman natin sila pwedeng maniktahan. Pwede lang tayo makipusap. Freeze sila, galaw tayo. Para simultaneous kasi hindi naman yan outright nilalabas yung court order. Pero meron tayong ginagawa. So pwede tayo magkaroon ng kasunduan between the community and the landowner. Siguro tayo sa mga landowner para po sa galawan ng bawat grupo. Kayo gagalaw for the paghahanap, scout ng land. Sila, temporary committees, the local government committee. So baka yun po yung pinakaroon na pwedeng kasunduan. Okay po ba kayo doon? Kasunduan? Okay po ba kayo doon? Sa side ng landowners? Pag-uusap. Okay po. Kasi tama po yung sinabi ni Kaprafi. Sila po nandito ngayon, humaharap sa inyo, hindi naman sila yung pwede makapag-desisyon. Mga sundalo lang din po yan na gumagawa ng kanilang mga pagpuli. So, kailangan pag-usapan po natin. But then, yung commitment po, ito yung pinaka-importante ngayon
commitment mula sa inyo. Kasi hindi pwedeng dahil humarang sila, kampante na naman tayo. Hindi po agad hinihiling na merong usapin ng moratorium o pagpigil o freeze, kampante tayo. Hindi po sa isang bukas pagising natin, meron ng lupang available. Kinabukasan, bibilihin na natin. Sa susunod na araw, lilipat na tayo. Hindi po. It's a long process. So, ngayon pa na, hinihiling po namin yung commitment. So, yun lang po. Maraming salamat. Teka lang. Bitin ako. Sigurado, tatanong nila ako. Halimbawa, ganito. Pumasok sa usapin. Ate, ano pangalan mo? Okay. Si Ate Annabel, nakipag-usap. Makikipag-usap ako sa landowner. Walang kasuhan. So, gumugulong na yung proseso. Ang usapan nyo ay, halimbawa lang to ha, ate ha, halimbawa lang, 1 taon kayo mag-uusap. Sa loob ng 1 taon, naalis ako. Pinanghawakan ninyo, ikinayak nyo yung papel, dokumento. Dumating 1 taon, hindi umalis. Yun ang problema, di ba? Yun ang problema. Kung paano marirealize yung usapan. Kaya, humahantong itong property owner sa pagkakaso. Oo, kaya sila nagkakaso kasi pagka kinasuhan nila, ang may hawak na korte, alam nila hindi kayo mahihirapan tayong panalo. Pagka korte, ang may hawak na nito at natalo tayo, sabi nga nila, hindi na sila kausap nyo. Sheriff na. No? Siguro, ihilingin natin sa upaw, yun ang isa sa tignan. Outside dun sa realidad na pag kinasuhan, mas maganda dahil kahit gumastos kayo ng 25,000 per case, mabala, pero sigurado ang pag-uusap namin dito ng takdang panahon dahil sheriff ang kakausap sa inyo. Maliban doon, ano pa yung pwede sa batas? Ano pa yung pwede gawin ng batas sa ayon sa isang departamento na nagsusulong ng pag-aaral? Siguro yung ang question natin kay Ma'am Sheena na pwede natin i-explore. At syempre, sa representative din ng Brittany, outside doon sa pagkakaso, ano pa yung pwede na tingnan nating option? Nakukuha nyo ba? Nakukuha nyo? So, maliban doon sa pagkakaso, ano yung pwedeng option na pwedeng panghawakan ng property owner? No? Nagigets nyo? Amen? Oh, parang hindi kayo gusto ka. Tatanong natin. Sana lang yung naman. Nasa likod ko yung tanong. Sabi ko, uulitin ko, sir. Please, huwag niyo akong kasuhan. Dahil hindi ko talaga ako lalaban. Handa po talaga akong umalis. Humingi lang po talaga kami ng tulong at konsiderasyon, sir. Sa part ko po, hindi talaga ako. Anytime po, aalis po kami. Yun lang po, sir, yung tanong, yung question, at tinutulak din ako ng mga nasa likod. Sir, the moment ba na kami ay, very submissive po kami sa inyo. Dahil kayo po talaga, nirerespeto namin ang inyong karapatan na bilang kayo po talaga ang may-ari ng lupa. Sinasagot ko rin po yung mga sinasabi kanina po ng iba na doon na 35 years na kayo, kahit din dyan ako namatay, pinanganak, hindi po talaga atin ang lupa. Magpasalamat tayo, nakastay kayo ng 35 years. Libre na po yun. Naging mayaman kayo, nag-aw pa kayo, ha? Ang naging para kayo sa sityo. Napakalungkot po sa mga ako nagsasabi, honest. Ang iba na kayo dyan. 35 years na kayo. So, awawan po ang sa part ng may-ari ng lupa. Ngayon, sabi mo, sabi mo na lang, sir, the moment po na kami po, sir, ay nasa kisip sa inyo, sir. Di ba po, sir, sasabihin namin na, sir, okay na po kami, sir, kung ano kayo ma-extend na tulong ninyo, financial. Kasi wala naman kayong sinabi na pinagkita. Pero kami, sabi nga naman tayo, naklaro ko yun, by hook or by crook.
lilipat po tayo pag kailangan na ng may-ari yung lupa. Ibig sabihin, no choice po. Sinasabi naman sa atin, pinakaganda ng pagsalita na maghanap na tayo ng ating panlilipatan ahead of time. Jerel, kunin mo doon yung tigilan natin. Na tayo ay may form na may 6 months na lang tayo. Diba po? Oh, nagalit na kayo sa akin. Open your mind. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Scam. Ano yung scam? Ang may-ari pa ng lupa yung nag-scam ng sarili niyang lupa? Aba, iuntok nyo na yung mga ulo nyo. Iuntok nyo na yan. Hindi tayo may-ari ng lupa talaga. Ako sa part ko, ma'am at saka sir, kung ano po yung ma-extend nyo na tulong sa amin, sa mga very submissive po. Malaking tulong na po yun sa amin. Thank you so much po. Honorable Mayor, nagbabahay natin. Rapido! Wala, pasira ako talaga. Picason, Consilio Consibilia, thank you so much po. Sabay na lang natin. Sige pa, mag-entertain po tayo ng ulit dalawang tanong. Ma'am, yung iba naman siguro, ito si Sir. Ang init-init doon. Good morning po. Good morning sa lahat. Pagkalahat po. Mainit. Yung sa akin ng kwenta, nagbigay sila ng assistant. So, about nagkakabay mo na tayo. Ano pa na yan? 36,000, right? Family, right? May naisip ako, kung magbigay sila ng 35,000, 36. Kung pwede, itulong na lang sa akin. Right? Kasi isa. Okay po, magandang umaga sa ating lahat. Actually, hindi naman ligid sa amin, sa mga konsyal, lalo sa inyong lingkod. Member po ako ng Local Housing Board, si Mayor ang chairman namin. No? At isa sa mga tinitingnan natin, siyempre, yung negotiation, dahil trabaho naman namin yun. Imbis na magkasuhan, negotiate tayo sa may-ari ng lupa, baka yung kapakinabangan, idagdag natin doon sa pwedeng binhing lupa. No? Ngayon, kasuhan po yung realidad. No? Kasi pag binanggit nila engineer 36,000, kaya nga po kanina medyo nag-briefing si Mayor sa inimbita sila, tinitingnan namin yung posibilidad, baka yung 36, walang kasuhan, lumaki ng konti. Pero kahit lumaki po, ito realidad. Kahit lumaki ng konti doon sa 36,000, hindi kasya pamili ng lupa. Ngayon, katulad po ng ginagawa namin sa ibang samahan, nagkakaroon sila ng equitable share. Ano yung sinasabi equitable share? Kaya nga po kayo, ang unang ipinagawa ni Ma'am Sheena ng upaw sa mga samahan, yung savings. Yun ang idadagdag natin para pang down sa bibili nating lupa. No? Pero kami po, no, kanina nag-usap na kami nila Mayor, ni Ma'am Sheena, tingnan namin ang posibilidad na gano'n. Meron pang isang realidad dito. Yung kung gagawin nating pabahay, if ever, matuloy-tuloy tayo sa ganyan, wala po libre. Tatandaan niyo yan. Kaya magre-ready kayo dyan. No? Walang libre dyan. Pangalawa, kahit yung po ay may bayad, marami sa sityo, dun sa 1,000 pamilya, hindi kayang maghulog talaga. Ha? Kaya yun, doon kayo magdi-decide. Saan? Kesa maghirap ako na talagang hindi ko kakayanin maghulog na sa gagawin pabahay ng ating local support. Yun yung mga didesisyonan po natin. Alam po niyo nung araw, dito ko sa ating Glo, gumawa na kami ng, ano tawag din? Intent to buy sa may-ari. Kasi nanginayang kami doon sa Zone 1, Zone 2, nagbabayad na rin sa subsidy, di ba? Na i-take out nila sa subsidy yung kanilang lupa. Sabi namin ng ating Glo, pati yung presidente at that time, si Bani, nung Zone 4, gayahin natin, nag-intent to buy kami sa may-ari, pinadala namin yung sulat, kumuha po kami ng titulo ng property, doon lumabas yung problema. Na yung property pala ay naka-joint venture na, dalawa na may-ari, hindi lang si Busada, pati si Brittany, nakalagay sa title. Nung kinausap ko po ang Brittany, na baka pwedeng
kwenta sa tao, kasama po sa Master Development Plan itong buong property ng BDD, yung Sobri at Chokor, kaya medyo malabo ibenta sa tao. Doon kami naguluhan ni Ate Glo. Kaya sila, hanggang nung mula noon, naghahanap sila ng lupa. May mga identified na po tayong lupa. Ang problema lang siyempre, hindi naman ganun kabilis or kaya dali bumili ng lupa kasi siyempre maghahanap yung bibili natin ng bayan. Pero dito, sa nangyayari po ngayon, at kanina sa briefing nga namin with Mayor, may nakikita naman kaming liwanag ng konti, no? Ang importante lang, tama si Mayor, maging bukas ang pag-iisip natin. Hayaan natin yung may mga nagsasabi na meron silang titulo, karapatan po nila yun eh. Pero yung naniniwala na dito kami sa Sukat, gusto namin dito, gusto namin sa Muntinlupa, magsama-sama po tayo doon na tingnan yung posibilidad na makabili tayo ng lupa dito rin sa Muntinlupa. Tingnan natin yung mga gusto talaga, magsumikap kayo, no? Mag-civics po kayo, bibili natin yung lupa, tutulungan tayo ng ating local housing board na ilapit na magkaroon ng bahay, yung ating bibili lupa. Okay po? Yun eh, konting hope para at least pag uwi nyo ngayon, ako, nililiarmis pa rin. Walang ganun po, no? Ganda nga ng tanong eh. Baka po pwede yung ibibigay na ano, ikunin po natin. Ibili natin ano, napakaganda po nun sa inyo nagagaling. Yun lang naman ang hinahanap natin na ito, cooperation, no? Sa inyo, sa amin, tulong-tulong po tayo. Ha? At ayong ipangako na magiging maayos ng mabilis, pero kahit konti, titignan natin yung posibilidad na makahanap tayo ng paglilipatan ng mga taga-sityo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mansi. So, yan po, narinig ninyo, no? Marami po tayo mga options na tinitingnan na pwede po pag-aralan na at the same time po, pwede nating ma-consider yung mga options na yon. Sige po. So, siguro po mga last 2 questions. Si Ma'am po. Yung nakatingin. Opo. Dito ko na lang, Ma'am, sa harap. Magandang umaga po sa inyo natin. Ako po ay kasama po dun sa first batch na na-issue na SOMON. So dumating po kasi sa punto na meron po kasing mediation na 3 times. After all, the mediation is hearing daw na 2 times a month. So, para dahil dun sa mediation, pinaliwanag na dun sa hearing, first and second hearing, isahanapan na kami ng yung proof na para sa amin. So, pag wala kaming naipakita, maliwanag po na talo kami. So, tatakbo lang po yan ng 1.5 month sa hearing. So, binalibalansi ko ho, maaring 2 months lang ang tatakbuhin nung sa akin ay matatalo na ako kasi wala akong proof. Doon pa lang sa mediation, ando na yung 3 times na mediation, kailangan nang mag-decide kung go or stop kami sa paglaban. Dumating po ako sa punto na wala naman akong ipanlalaban, wala naman akong papel, at totoo hindi amin. So doon sa 3 times kong mediation, nag-decide na po ako na hindi ilaban, hindi po ako pumasok sa hearing. So ako po yung isa sa tumanggap na po ako. At nakuha ko na rin po yung pera. Ganito po, may termination na po kami 6 months. Malinaw na po 6 months. Ito po, kami po is October. So, ang tanong ko po is, in October na mawawala na kami kasi may kasulatan. So, yung pinopropose yung project na may 3 years po akong naririnig na ilalawig, kahilingan. So, paano po kami? Ako na lang po, hindi ko alam yung iba ha. Ako positive po akong tumanggap na. Paano po kami na in October is wala na sa sitio? Paano po kami mapapasok dun sa mga lawig o program? Yan lang po, maraming salamat. Ako po si Inang Apo
po, Josie Almari Amor. Sige po, sagutin ko po yung query ni nanay. Si nanay positive, sinabi niya claim na siya ng settlement from Itanimo. Ang question, paano kung magsimula yung proyektong tinaplano? Kayo po ba ay pwede pang mag-qualify? Yun yung tanong niya na, di ba? Okay. Sa akin pong pananaw, maaari pa rin, ngunit, may ngunit. Sila po kasi yung kafilan pa lang, may negotiate, instead of ibayad sa court, itagdag na lang dun sa pambili ng lupa. Diba po? So yung mga ibang tao, o ibang katulad po ninyo na nag-receive na ng financial assistance, pwede kayo mapasama, ngunit magbabayad kayo yung share nyo para dun sa land acquisition. Hindi kayo pero pwede kayo makasama kasi po yung construction naman yung bahay. Kasi pundo kasi yun eh. Pundo kasi yun eh. Yun din naman po. So magbabayad ka rin. So yun po. Sa aking pananaw po, pwede pa rin. Sige po, so one last question po. Sige po natin po kasi parang walang nagtatanong dito. Wala po na may gusto magtanong dito. Sige po, si Sir. Hello po, magandang umaga po. Mga taga-Sondri, taga-Sondor, nag-walk out yung taga-Sondor. Nagsalita kasi si Ma'am, nag-walk out. Magandang umaga po, Mayor, Kap, Kansyahan, Ma'am, magandang umaga po. Ako nga pala si Rogelio Pacoma, sityo pagkakaisa po ako nakatira Sondor. 1977 pa po ako sa sityo pagkakaisa. So many years na akong naka-stay. Ako po nagpapasalamat ako una-una sa Diyos, sa may-ari ng bahay, ay ng lupa, na nakatira po ako ng mahabang panahon. Doon po ako sumibol, nagkaanak, nagkaapo. Iniisang pasasalamat ko sa may-ari at sa Diyos. Nandito tayo para hanapin natin ang solusyon. Hindi magbangayan, mag-iringan, at magpaligsahan kung sino magaling. Nandito tayo. Dapat nasa poder natin ang Diyos. Hindi yung labanan. Andito yung side ng team ng bilyar, andito ang government, andito ang upaw. Hahanap tayo ng solusyon. Ano ba ang pwede nating magawa? Sabi nga ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kung makasarili ka, hindi mo nagagawa yung utos ng Diyos para sa iyo. Kung makasarili ka, kasi sabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng iyong sarili. Matthew 22 verse 39. Mahalin natin yung kapwa natin. Mamamatay tayo pare-parehas. Iisa lang ang paglalagay natin. 2 square meter tayo ilalagay. Tama po. Andito po tayo para tingnan natin kung ano magbibigay ng tulong ng bilyar team. Tingnan natin ang may tutulong ng city government. Meron po akong sinulat na tanong. Bago po ako papasok, sana po ako nag-chat ako sa group Hindi ako makaka-attend kasi meron po akong meeting sa trabaho ko. Kinancel ko po yung meeting ko. Dahil sa construction po ako nagtatrabaho. Isa po akong contractor sa construction. Meron po akong tanong na ang tanong ko po, ito. Bakit may nabayaran na bago nag-meeting? Dapat po, meeting muna bago mababayaran para alamin kung ano ang pwedeng iparating ng billiard team, ano ang pwedeng may bigay ng upaw at ng city government. Nabalitaan ko na lang, busy ako sa trabaho Sa GC lang ako nagbabasa. Sa GC lang. Dapat, ang Homeowners Association magpo-provide ng meeting para sa Zone 4 at sa Zone 3. That yan ang legality. And after niyan, darating ito, itong meeting na to. Dahil nag-meeting na ang Zone 3 sa kanilang grupo, nag-meeting na ang Zone 4 para doon sa magiging mangyayari. Ngayon, meron ang nabayaran, meron ang iba. Yung iba nag-aagam-agam, ano bang kahinat na ng susunod? Ito ba ay mababayaran
ng sapat doon sa kanilang tinitirikan? O level lang ba ang bayaran na sinasabi ni engineer na 36,600? Tama po ba ako, engineer? Yun. Yung iba hindi bumabayad. Kasi may nakausap ako nung nakipaglamay ako doon sa isang may patay sa amin, sila ay lumalaban pa dahil mababa ang ibinabayad sa kanila. Kaya po, at dito, gagawa po tayo ng solusyon para dun sa problema. Pangalawang tanong, yung kanina binabanggit na gwardiya na nagsasabi kung magpapabayad o hindi. Kasi po kami may gwardiya rin kami dun sa trabaho eh. Ang trabaho po ng gwardiya ay mag-grouping, magbantay dun sa property ng may-ari. Pero yung makipag-argumento kung magpapabayad ba kayo o hindi, walang karapatan ng gwardiya doon. Dapat ang isasagot ng gwardiya, kung po kayo magtanong sa opisina, ang trabaho po namin bantayan lang ang lugar. Para hindi po tayo magkaroon ng aberya diyan sa labas. Yun po ang tama. Kaya kung meron kayong gwardiya na nakikita, hayaan nyo, para pati na lang umikot eh. Hindi nyo naman property yan eh. Kanila yan eh. Huwag nyo na silang tatakutin, huwag silang tataragin, lalaban yan, may baril yan. Pag sinaktan yan, lalaban yan. Yan ang dapat kapayapaan palagi ang mangibabaw, hindi marahas. At pangatlo, sa mga taga-Songkor, sityo pagkakaisa. Handa mo ba tayo mag-monthly dues sa sinasabi ni ma'am, tayo ay mag-iipon? Kasi po, isa rin po akong board of director ng mga lumipas na panahon. Kahit nga po ngayon board of director po ako nag-resign na ako. Board of director, kaya lang hindi legal pa yung pagre-resign ko. Speech lang sabi lang ng bibig ko. Hindi legal ito yung pagre-resign ko, wala pa akong ginawang letter eh. Ngayon, handa ba po tayo mga taga-Songkor mag-monthly dues? Ito ang tanong. Ano pala ay savings pala, savings. 600 ang minimum ng monthly dues. Ito naman tanong. Hanggang kailan magma-monthly dues ang homeowners? Ay ano pala ang savings? Hanggang kailan po magsi-savings? Ay po. Magandang umaga po. Sagutin ko po. Ano yung sinabi ni Sir, yung sa financial assistance worth 36,600 as per Brittany? Ito po ang totoo. Batay sa batas, ang pwede lang maka-avail ng ganung halaga yung kwalipikado, yung kasama sa master list na ginawa noong taong 1992 batay sa Urban Development and Housing Act. Ang nakalagay po sa batas na yon, lahat ng nanirahan after the 1992 ay hindi kwalipikado o walang obligasyon ang gobyerno o yung may-ari ng lupa para bigyan kayo ng tulong pinansyal. Kung binibigyan po kayo ng ganung halaga, magpasalamat po tayo. Hindi lahat ng landowner, to be honest with you, may nakakausap po kami, hindi lahat katulad nila na nag-o-offer ng assistance. Yung iba po, nagpa-file ng case kasi yun naman ang sinabi ng batas, bahala na ang sheriff mag-execute, walang binibigay sa mga tao, tinanggalan ng bahay. Sila po open for negotiation. In fact, pati nga po yung pagbili ng property na kaysa mag-file sila ng case, ibigay na lang sa inyo para makabili ng property, open po sila. So, dapat tayo ay humihiling, nakikiusap. Ganun po yun ha, kasi kung susundin po talaga natin ang batas, hindi kwalipikado ang nakararami. May ilan sinasabi, tumanda na tayo, nagkaanak ako dito, pasalamat tayo. Kasi nga, matagal na panahon na tayo ay tumira sa lupang hindi natin pag-aari. Yun po yung una kong gusto namin kay Sir. Yung pong tanong, hanggang kailan kami mag-iimpok, hanggat hindi nyo pa po nabibili yung lupa, hindi pa natin nabibili yung lupa para sa inyong pabahay, hindi pa naitatayo yung inyong building, tuloy-tuloy. Kasi kahit po, pasukan namin yan ang programang pabahay, siguro naman hindi nalilid sa inyo yung pambansang pabahay.
Narinig niyo po yun? Pambansang Babahay, yun yung programa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Vertical housing po yun. Meron pa rin po kayong gastusin. Ano? Pag kayo po ay nag-loan, merong application fee. Pag natayo na yung bahay, sino mag-apply for utilities? Meralco, Maynila. Kayo din. Sa'yo kukunin yun sa savings mo. Sa ano pang gastusin. Hindi pwedeng pag nandiyan na yung project, kailangan na ng pagbayad. Mag-raise ka na. Mas mahirap po yung kukunin nyo sa bulsa niyo yung pambayad. Kung meron kayong impok, doon na po yung ibagawas. Kung kayong magamba, yung impok ninyo kasama nyo kami. Ipapasok yun sa bangko, hindi nyo basta mag-withdraw kung hindi patungkol sa babae. Yun po yung regulation namin. Hindi pwedeng pag-press, yung kailangan ako, anong ko, nasa ospital, i-withdraw ko, hihiramin ko, hindi pwede po yun. I-withdraw lang yun kasi kasama kami sa signatory sa bangko. Mama, si Gerald! Hindi pwedeng ma-withdraw po yung savings nyo ng kayo lang. Ayun siya! So, i-withdraw lang yun kasama ng resolution community for babae. So, tuloy-tuloy po. Kahit kayo'y makalipat na doon, hindi man ganun kalaki, dapat meron kayong pondo for the maintenance of your project. Hindi pwedeng pag may nasira, hindi natin alam saan kukuha ng yung sinabi ni Sir, hindi mo nagsasabi na bakit. 20 pesos, ano po pangalan ng savings program? May pangalan yun. Sino nakakatanda? 20 piso impok araw-araw para sa pabahay. Pag kinumpute natin, 20 times 30, 6. So, minimum. So, dahil tayo may pangangailangan ngayon, lalo na may pangangailangan, pwede natin taasan. Gawin natin 1,000 a month, up to you. At least, meron tayong makitang property sa tulong na rin ng Brittany, tulong ng savings nyo, tulong ng local government. Mas madali natin malalaki yung negotiation with the acquisition. So, ganun po yan ha. Yun yung programa. Pinapaniwanag lang po. Sir, nasagot na? Thank you. Maraming salamat. Ayan po, narinig na natin mismo sa bibig ni Ma'am. Yung savings ay kailangan gawin. Ngayon, marami kasing nag-aagam-agam sa savings. Taga-Sonbor, sagot! Bakit kayo nag-agam-agam? Yan ang totoo, kasi nag-board of director ako eh. Yun ang dahilan. Kailangan pag nag-savings tayo, to prove na magaling ang treasurer na hawak. Tama mali! Mahirap ang korupsyon. Ang dali yan. Yan ang totoo, kaya hindi sila nagsisavings. Diba? Nawalan na ng trust ang mga tao. Diba? Kaya ako nagsalita para makita natin kung ano yung dapat nating malaman. Dapat nating malaman kasi dapat pag ikaw ay isang leader, dapat pahusay kang leader. Dapat naniniwala sila sa'yo. Naniniwala sila lahat. Pero huwag kang aasa. Ang mabuting puno, pag nagbubunga ng maganda, babatuhin pa rin. Yun ang paghahanda ng isang leader. Kaya ako, bilang leader, sa aking organisasyon, hinaharap ko yan na merong may gagawa sa akin na kahit maganda ang bunga. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong lahat, at hihingi natin ng tulong sa ating bagong mayor. Once naman ay tulong sa atin si Mayor Lupino Biason sa susunod na eleksyon, makikita niyo ako sa entablado. Ako ang magsasalita, ibalik sa munisipyo. Kailangan ng isang mayor na mananatili. Pag hindi nyo nagawa na tulungan tayo, magsasalita ako, huwag niyong ibalik. Yan,
ako, ang tagal ko naging presidente. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming pong salamat, Engineer Sim ng Villar. Maraming salamat po, Kapitan. Mayor, Ma'am. Okay, sige po. So ngayon naman po ay magbibigay po ng mensahe ang ating punong lungsod, Mayor Rafi Biason. Anyway, tatlo yung tanong niya, nasagot na yung isa, yung dalawa hindi. Kaya ako ayoko ng question and answer. Hindi ako maalis na hindi nasasagot ang tanong. So sa unang tanong, bakit nagkaroon ng meeting? Siyempre, sinabi ko na kanina, nagsimula tayo. Ako ang nagpatawag ng meeting dahil nakarating sa akin ang mga damdamin ng mga nandito tao. Alam ko nagkaroon na ng mga previous meetings, mga naunang meeting ng owners at saka ang upaw sa community. Pero nung pinarating sa akin, pinarapan ko na para ako mismo, sabi sa inyo kanina, ako mismo makalinig ng mga damin at masabi ko rin sa inyo. Kasi sa pagkatanong, parang may mali siya. Mali siya. Hindi mo pala naghahanap ng sagot sa tanong. Ang tawag sa ganun, nag-a-agitate. Diba? Ama, hindi. Nagtatanim ng intriga. Ayoko nang nagtatanim ng intriga. Hindi maayos ang nagtatanim, hindi maayos kausap ang nagtatanim ng intriga. Pumunta ako dito para humarap sa tao. Sincere ang aking pagpunta. Kaya kung may magsasalita, kailangan sincere din. Maliwanag? Kasi ang gusto ko yung magkakaisa tayo sa usapin. May understanding. Eh kung lalabas ka ng tanong, tapos aalis ka, hindi ka naman pala naghahanap ng sagot. Nagtatanim ka ng intriga. Maliwanag ba? Hindi ako tulad ng ibang politiko na mambobola na. Hindi ako pulero. Okay. Pangalawang tanong. Tungkol sa card. Nasagot na natin kanina eh. Diba? O wala. Ayun ang problema doon. Sana nagtanong ko na ano ba nang pag-usapan na. Kasi nasagot na natin yung tanong, yung issue sa card. Magkakaroon nagkaroon tayo ng agreement na mag-uusap anong parameters pwede gawin at hindi dapat gawin ng mga guards. Nag-agree ang panig at nag-agree kayo doon sa sinadjust natin. Kaya pumunta ako sa tao, umahanap ako ng solusyon. Kaya ako, gagawa ng paraan na makatulong. Yun ang aking objective. Hindi ko kailangan marinig na sabihin, iboboto ako pagka ako'y nakatulong. Kasi gagawa ako ng tulong kahit walang ganang klaseng sabihin. Kasi actually, ang tanong sana doon, ano bang makakasatisfy sa'yo na magsabihin na katulong o hindi? Kailangan sana. Anong magagawa kong tulong na masasatisfy? Kasi paano kung gumawa kami ng lahat ng akbang na kaya namin sa loob ng batas, eh hindi makamit yung gusto. Kasi ano ba ang gusto? Wala man maliwanag sa kanya kung ano gusto. Nakaka-avail pa ng pabahay, gusto pa niya manatili siya dyan. Hindi maliwanag. Kaya sa akin, malabo pa kung hanggang saan ba yung ibig sabihin niya ng tulong na masasatisfy siya. Pero kami, ito ang alam ko sa inyo, nagpapaklaan. Una, na aking commitment sa inyo lahat.
titiyakin ko na nasa batas ang galaw ng landowner. Na hindi sila lalampas sa kung anong sinasabi ng batas. Yun ang titiyakin ko. Kasi yung batas, doon tayo lahat pumapalito, lahat ng kilo sa atin. Pag lumabag tayo sa batas, kakasuhan tayo. So, titiyakin ko, nagagalaw sila sa batas. Pangalawa, aming pamahalaan ng lungsod ay ang maghahanap ng options. Actually, nasabi na rin kanina, options. Maghahanap tayo ng mga solusyon sa inyong suliranin. Pinag-usapan yung option ng pabahay, project, na yung concept nga, kapag bibigay na assistance ng owner, ay ilagay na lang natin sa pagbuo ng isang housing project. Kasi pamunang pag-uusap namin, bukas naman sa lupa. Kasi ganun din naman, nakalakas din sila. Kaya na talaga. So kung makahanap tayo ng option na lupang mabibili, payag sila doon sa option. Open sila doon sa option. Ang city government, merong programang pabahay, ginagamit yung savings. Then gawin natin yung savings. Yung sinasabi kanina na siguro sa karanasan, nalus tayo, nawala yung pondo. Dito naman po sa programa ng savings, bahagi ng city government. Tulad na na-explain kanina ni Shena, signatory din ang city government para matiyak natin na yung pera ay magagamit lang sa tamang paraan, sa tamang dahilan. So hindi tayo dahil mayroong pagpapantay na gagawin ang pamahalaan ng lungsod. Kami pumasok po sa pagpapantay, gusto natin kami successful. Nagkaroon ng problema, internal na sa inyo yun. Kasi kayo ang lumoto sa inyo. Directors sa commission. Ngayon karanasan nung nakaraan, yan kasi ay sarili ninyo na safety o sarili ninyo pinag-iipunan. Kayo lang yun. So yung savings program ay masasabi natin na kaya po Pag mga panin tayo sa gusto ka natin tuloy-tuloy na masusustain natin so isa ko commitment namin yung option ng iba ay isusunod din namin together with the property konsepto building physical na imbes na ibibigay doon sa direkta sa pero huli po ito na kailangan nagkakaisa dapat mas maganda pagkanilapan ng housing ay ganun tayo sa kabuuan nakakalungkot may mga nagpapang kasi senyales kagad na hindi nagkakaisa yung community. May kanya-kanyang dahilan. Pero ito ma, nakita ko na buka at advice ko lang. Sa ganitong dialogue, ang gamitin natin yung pananalita ay hindi lahat tayo ay kanya-kanyang posisyon sa issue. Pwede naman natin ipaglaban ng issue natin by emotion. Huwag lang salita. Pwedeng ma-misinterpret. Kasi kahit ihaw na wala pinagkagalingan ng dami natin tayo lang yung panahon na sabor na sa mga importante yung magkakaisa. Pero para magkaisa tayo, mahalaga kung paano rin tayo magsasabi. Wala nang lugar, nagugutom na ako. Kailangan kasi ma-maintain natin yung unity. Otherwise, hindi tayo makakasunod. Ako ay appreciate po si Ma'am Josie. Nanindigan siya. Tayo naman dapat talaga manindigan. Siguro lang na hindi masyado na sensitive ang ating mga kababayan. Just dialogue tayo. Dahil natin sa
para makakasulong tayo. Kasi ngayon, kung meron ganito, nakakalaman tayo. Kasi okay ka sa akin. Ang fit, ang kabaw fit. Ang 8 fit. Malaglag ka, malaglag ka. 30 seconds, ha? I-grab ko talaga ang oportunidad kasi idol ko talaga. Unang-una yung daddy ni Mayor, si General. Hinahabol ko talaga yun kahit sa school. Kahit hindi ako kalabitin noon, kahit nasaang kulay ako, basta talaga idol ko kasi General ko yun ng Armed Forces of the Philippines. Tignan nyo, General nagtatay niya. Pag-questionin nyo pa ba? Si Mayor ng Armed Forces of the Philippines, wala pong korupsyon yan. Lalo na po yung ating mga Kapitan Rafi Sibilia, i-challenge mo na hindi kung hindi mo ipoboto. Hindi, mananalo at mananalo yan dahil sa kanilang napakagandang serbisyo sa Muntinlupa. Ito kasi Mayor, Malaki na yun. sila pa kasi Mayor, nakatawag ng hindi. Ito dyan lang sa dulo lang. Isa yung 15. Ang sanahan pa. Ang laki. Ang laki. Lupa. Oh. Bigyan nga ng tubig. Malaki din. Paliguan. Malaki. Ayos yun. Tapos, isakop mo naman yun. Isakop padiran mo agad yun. Para hilo walang. Kalma tayo para mag-isip tayo ng solusyon. Anyway, mahaba na po yung oras natin. Tanong, sa tingin ko naman yung Narinig ko kayo na kasi. Nasa na yung payo? Yung payo? Akin na. Pero yun, maganda yun kasi malawak talaga yun. Private talaga yun. Sariling ano. bukas ang channel of communication at tayo pagka naka-involve na tayo masasay ng mga proyekto Saan pala kayo? okay? Malayo. Okay, sana Pero gawin malaki talaga yun. huwag kayong magkahutak-hutak. Ano, Maraming salamat. bakit mo God talaga? bless you. Pwede tulo na. Papadiran mo lahat yun. Ayan po, so maraming salamat po sa lahat ng dumalo. So kaya po yung mag-hit kanina. Jiro, halika dito, baka masanggi kanila dyan. Ang huli na mag-aarap tayo sa may mga panahon po na magkikita-kita po ulit po tayo. So, ang sasakyan lang po, ang daw yun eh. Ang daw po yan ang sasakyan. So, yun po ang magagaling po sa inyo. Salamat, lima daw po. Maraming salamat po. Ingilan po sa ating Oh, dera. Ano? Day! Asa yung kasama ko? Maraming papel, pati yung papel na ubos. Ingat. Saglit lang ba kayo? Tagal pa kayo visit yun. Kayo eh. Hindi tayo dito kay Deo. Balik mo tayo, makaupan mo kami. Pagulungan na. Kaya mahina po kahit. Pati sa upan po yung mga jeep po. Ayun. Ayun. Ito po, sakyan po yan. Ano?
akin. Yan na, pwede na yan. Doon kasi, andito si ate. Alam naman yan. Ate, doon ka sa kabila. At least, meron tayong na parang ano rin yan, sayang. Hindi kasi, kasi sasara din yan eh. May baan na ako, baan na sila dyan. Balita ko nakakuha ka daw ah. Nagpapagawa na yun ng Poso Negro. Binili mo na ako? Ang dami nag-aali ka sa ginawa ni Ma'am. Diba?